Patong-patong na ang mga panukalang batas na layong tanggalin ang system loss charge sa kuryente. Para kay Senate President Win Gatchalian, dapat distribution utility ang sumalo rin sa babayarin. Narito ang agenda report ni Hannah T. Aabot sa tinatayang 45 billion pesos ang nabayaran ng mga consumer sa system loss charges sa kuryente noong nakaraang taon. Yan ang tansya ni Senate President Win Gatchalian matapos ibunyag ng Energy Regulatory Commission o ERC na umaabot sa 30 billion ang nakolekta ng Meralco pa lang sa system loss charges noong 2025. Lumabas ang mga bilang na ito habang sinusuri ng Senado ang iba't ibang singil sa kuryente kasabay ng panukalang alisin na ang system loss charges sa mga binabayaran ng mga consumer. Ang 30 billion ay tumutukoy pa lang sa Meralco, ayon sa ERC, na nagsisilbi sa humigit kumulang 70% ng merkado ng kuryente sa bansa. Kapag isinama ang koleksyon ng Electric Cooperatives o ECs, pwedeng umabot sa 45 billion ang kabuang system loss charges na nabayaran ng mga consumer. Ang system loss ay tumutukoy sa kuryenteng hindi nakakarating sa ating mga consumer. Kabilang dito ang technical losses o ang kuryenteng nawawala habang dumadaan sa transmission at distribution lines. Meron ding non-technical losses gaya ng mga illegal connection, pagnanakaw ng kuryente at meter tampering. Sa ilalim ng batas, kasama ang losses na ito sa ating mga buwanang bill sa kuryente. Para kay Gatchalian, distribution utilities na ang dapat sumalo sa mga gastusing ito. I think that 45 can be absorbed by the distribution utilities. They just need to be efficient. Kaya ngayon nung narinig ko nga yung mga ibang EC na dapat VAT zero rating, pag nag-VAT zero rating tayo, paano tayo magpapatayo ng eskwelahan? No, wala na tayo makokolekta ang buwis. Diba? Paano tayo magpapatayo ng tulay, kalsada? No, kung lahat tatanggalan natin ng buwis, wala na tayong panggastos sa social services natin. Itinuro rin ni Gatchalian ang mas malaking bahagi ng bill sa kuryente. Umaabot daw sa 60% ng kabuang bill ang generation charge, na kabilang ang mga fuel cost na pinapasa rin sa mga consumer. Dapat din daw suriin ng ERC ang fuel pass-through charges para matiyak na walang sobrang naipapasang gastusin sa publiko. Sinabi naman ng ERC na may nakahanda ng refund mechanism sa oras na mapatunayan sa audit na may distribution utilities o generation companies na nakapaningil ng higit sa pinapayagang halaga. Kung mangyari ito, pwede ring iutos ng komisyon ang pagbabalik ng sobrang nakolekta sa mga consumer. Sa kasalukuyan, nasa 8 panukalang batas sa Senado na naglalayong alisin ang system loss charges. Dahil dito, nanawagan si Gatchalian sa Department of Energy at sa ERC na maghanda na ng mga implementation plan habang pinapabilis ng mga mambabatas ang pagtalakay sa mga panukalang ito. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.